Naramdaman mo na ba na kahit gaano kakaingat na binabalanse ang iyong buhay, parang palaging may perang dumudulas at nawawala sa iyong mga kamay? Bilang isang Libra, pasan mo ang bigat ng pagiging makatarungan, responsable, at ang tahimik na pagsasakripisyo. Ikaw ay nagbibigay, ikaw ay umaangkop, ikaw ay naghihintay, umaasang mapapansin din ng universo ang iyong pagtitiis. Pero paano kung iba ang sandaling ito? Paano kung ang timbangan ay hindi nalaban sa'yo? Hindi lang ito isang pagbasa. Ito ay isang ritual na mensahe na nakalaan lamang para sa mga Libra na tahimik na nagtitiis ng kawalan ng balanse sa pananalapi. Manatili ka dahil ang susunod na mangyayari ay maaaring mag-ayos muli ng lahat ng inakala mong matagal nang naantala. Kung ikaw ay isang Libra, alam mo na ang ibig sabihin ng mamuhay sa pagitan ng mga sukdulan, mas madalas kang nagbibigay kaysa tumatanggap, pinipili ang kapayapaan kaysa alitan, at dinadala ang responsibilidad ng may dignidad. Ikaw ay pinamumunuan ng balanse, ngunit sa kaibuturan mo, maaaring nararamdaman mong hindi palaging naging patas ang buhay sa iyo, lalo na pagdating sa kasaganaan. Masipag ka, matiisin ka, at nagtitiwala kang darating din ang tamang pagkakahanay ng lahat. Ngunit may mga sandali na napapatanong ka kung bakit tila huli dumating ang kasaganaan, o kung bakit ang iyong mga pagsisikap ay hindi agad ginagantimpalaan gaya ng nararapat. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa mabilisang swerte o walang laman na pangako. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mas malalim na enerhiyang bumabalot sa iyong landas sa pananalapi. Ang ritual na pagbasa ngayon ay para sa mga Libra na handa nang ibalik ang balance, hindi lamang sa damdamin, kundi pati sa pera, mga oportunidad, at sariling halaga. Makinig kang mabuti. Ang timbangan ay nagsisimula ng gumalaw pabor sa iyo. Ang mga tagong pagsubok ng Libra pagdating sa kasaganaan. Bilang isang Libra, ang pakikibaka mo sa kasaganaan ay hindi kailanman naging maingay. Ito ay tahimik, matiisin at madalas hindi nakikita ng mundo. Bihira kang magreklamo. Sa halip, sinasabi mo sa sarili mo na darating din ang balanse, na babalik din sa iyo ang pagiging patas. Habang ang iba ay agresibong hinahabol ang pera, pinipili mong kitain ito sa tamang paraan, may katapatan, pagsisikap at dignidad. Ngunit hindi naging madali ang landas na ito. May mga sandaling lumampas ang mga oportunidad, hindi dahil kulang ka sa talento, kundi dahil pinili mo ang pagkakasundo kaysa kompetisyon. Umatras ka para may ibang umabante. Tumango ka kahit dapat ay humingi ka ng higit pa. Pinasan mo ang mga responsibilidad na hindi naman talaga sayo, dahil naniwala ka na ang pagiging patas ay nangangahulugang pagdadala ng mas mabigat na bigat. Sa pananalapi, nakabuo ito ng isang paulit-ulit na pattern. Dumarating ang pera pero hindi nagtatagal. May pag-usad pero mabagal. Maaaring naramdaman mong parang naiwan ka, pinapanood ang iba na mas mabilis tumanggap ng gantimpala, kahit alam mong kaya mo rin o baka nga higit pa. Sa kaibuturan mo, nagdulot ito ng isang tahimik na pagod. Hindi galit kundi pagkalito. Isang pakiramdam na alam ng universo ang kabutihan ng puso mo, ngunit paulit-ulit pa ring sinusubok ang iyong pagtitiis. Gayunpaman, hindi ka bumigay. Nag-adjust ka. Nanatili kang mahinahon. Nagtiwala ka sa proseso kahit ramdam mong wala itong balanse. Ang maaaring hindi mo napapansin ay ito, ang mga pinagdaanan mo ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Bawat pagkaantala ay nagturo sa iyo ng mas malalim na pag-unawa. Bawat kawalan ng balanse ay nagpatalas ng iyong kamalayan. Unti-unti mong natutunan kung paano tumanggap ng walang guilt, at kung paano yakapin ang kasaganaan nang hindi nararamdamang kailangan mo itong agad ipamigay. At ngayon, may nagbabago. Tapos na ang mga aral. Hindi ka na sinusubok ng timbangan, inaayos na nito ang sarili nito pabor sa iyo. Ang punto ng pagliko, nagsisimula ang pagbabago ng enerhiya. Dumarating ang isang sandali sa paglalakbay ng bawat Libra kung kailan tahimik na nag-iba ang tono ng universo. Hindi ito may ingay, hindi rin bigla ang himala, kundi isang banayad na pagbabago na mararamdaman mo sa kaibuturan mo. Maaaring hindi mo pa ito maipaliwanag, pero may isang bagay na hindi na kasing bigat ng dati. Ang patuloy na pressure na panatilihing buo ang lahat ay unti-unti nang lumuluwag. Hindi dumarating ang puntong ito dahil pinilit mo. Dumarating ito dahil tumagal ka. Dahil natutunan mo kung kailan dapat makipagkompromiso at kung kailan dapat manatiling nakatayo. Dahil umabot ka na sa puntong ang iyong pakiramdam ng balanse ay hindi na nakatali sa pagpapasaya ng lahat. Maaari kang magsimulang makapansin ng maliliit ngunit makahulugang senyales.
Isang hindi inaasahang usapan tungkol sa pera. Isang pagkakataong matagal nang naantala, ngunit biglang bumalik. Isang linaw ng isip na pumalit sa pagkalitong dati sumusunod sa iyong mga desisyon sa pananalapi. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Mga palatandaan ito na muling inaayos ang iyong enerhiya. Sa mahabang panahon, namuhay ka sa survival mode, pinoprotektahan ang kapayapaan, iniiwasan ang panganib, pinipili ang katatagan kaysa paglago. Ngunit ngayon, ang enerhiyang bumabalot sa iyo ay nagbabago mula sa proteksyon tungo sa pagpapalawak. Hindi na tinatanong ng universo kung gaano pa ang kaya mong tiisin. Tinatanong na nito kung gaano karami ang handa mong tanggapin. Dito madalas nag-aalinlangan ang maraming libra. Hindi pamilyar ang tumanggap. Mabigat ang pakiramdam ng kasaganaan kapag sanay kang laging nagbibigay. Ngunit ang yugtong ito ay hindi tungkol sa kawalan ng balance, ito ay tungkol sa pagwawasto. Hindi sobra ang pagkiling ng timbangan pabor sa'yo. Bumabalik lamang ito sa gitna. Inaanyayahan kang magtiwala na ang kasaganaan ay hindi sumisira sa pagkakasundo, sinusuportahan nito ito. Ang pera, kapag nakaayon, ay nagdadala ng kapayapaan sa halip na sigalot. At habang unti-unting nananatili ang pagbabagong ito, mararamdaman mo ang isang tahimik na kumpiyansa na umuusbong. Hindi pananabik. Hindi pagmamadali. Kundi isang malinaw na pagkaalam. Ang paghihirap ay nagtatapos, hindi dahil mas lumaban ka, kundi dahil sa wakas ay umayon ka na sa tunay mong halaga. Paliwanag ng ritual na pagbasa, pagbabalik ng balanse at kasaganaan. Ang isang ritual na pagbasa ay hindi tungkol sa mahigpit na paghula ng hinaharap. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa enerhiya, kung saan ito naipit, kung saan ito unti-unting nauubos, at kung saan ito handa ng muling dumaloy. Para sa isang libra, ang ganitong uri ng pagbasa ay may natatanging kahulugan, dahil ang iyong buhay ay ginagabayan ng balanse, intensyon, at mga hindi nakikitang emosyonal na kasunduan. Sa mahabang panahon, ang iyong enerhiya sa pananalapi ay nakatali sa obligasyon. Kumikita ka ng may pagsisikap, ngunit gumagastos ka ng may guilt. Tumatanggap ka, ngunit agad mong nararamdaman ang pangangailangang magbigay pabalik. Lumikha ito ng kawalan ng balanse, hindi sa iyong mga ginagawa, kundi sa iyong pahintulot na umasenso. Direktang tinutukoy ng ritual na pagbasa ang paulit-ulit na pattern na ito. Sa pagbabasang ito, ang timbangan ay higit pa sa simbolo ng pagiging patas. Kinakatawan nito ang paggalang sa sarili. Kapag ang isang panig ay puno ng sakripisyo, at ang kabila ay puno ng katahimikan, natural na lumilitaw ang mga suliranin sa pera. Hindi dahil malas ka, kundi dahil ang kasaganaan ay nangangailangan ng pantay na palitan. Kailangang magkasabay ang pagbibigay at pagtanggap. Ipinapahiwatig ng enerhiya ng ritual na nakapaligid sa iyo ngayon na ang kawalan ng balansing ito ay marahang pinapalaya. Hindi ka na hinihilingang patunayan ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng paghihirap. Kinikilala na ng universo ang iyong integridad. Ang hinihingi nito ngayon ay ang iyong pahintulot na mamuhay ng may kaginhawaan, lumago ng tuloy-tuloy, at itigil ang pag-ugnay ng kapayapaan sa paglimot sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang ritual. Hindi ito isang bagay na ginagawa mo sa panlabas. Ito ay isang bagay na tinatanggap mo sa loob. Isang tahimik na desisyon na huwag nang paliitin ang iyong mga pangangailangan. Isang kalmadong pagkaunawa na ang kasaganaan ay hindi ka ginagawang makasarili, ginagawa ka nitong matatag. Habang nananatili ang enerhiyang ito, nagsisimulang magbago ang kilos ng pera sa iyong buhay. Ang mga oportunidad ay hindi napilit. Ang mga desisyon ay nagiging mas malinaw. Tumitigil ka sa paghabol at sa halip ikaw ay umaakit. Hindi na marahas ang galaw ng timbangan sa pagitan ng takot at pag-asa. Ito ay kusang tumitigil sa gitna. Para sa Libra, dumarating ang kasaganaan kapag ang balanse ay naibabalik hindi lamang sa mga kilos, kundi sa paniniwala. At ang ritual na pagbasa na ito ang nagmamarka ng sandaling nagsisimula ng magbago ang iyong paniniwala. Bahagi ng kwento ang pagmulat ng kasaganaan ng isang Libra. Isipin mo ang isang Libra na ginugol ang maraming taon sa paniniwalang ang paghihirap ang kabayaran ng kapayapaan. Isang taong maingat na sinusukat ang bawat desisyon, hindi lamang gamit ang lohika, kundi pati ang pag-aalala kung paano ito makaapekto sa iba. Masipag ang Librang ito, nanatiling tapat, umiwas sa mga shortcut, at nagtiwalang ibabalik din ng pagiging patas ang lahat ng ibinigay niya. Ngunit hindi ganoon gumalaw ang buhay. Dumarating ang mga bayarin bago ang ginhawa. Tahimik na dumarami ang mga responsibilidad.
Sa tuwing tila malapit na ang kasaganaan, may ibang bagay na humihingi ng sakripisyo. Kaya natutunan ng librang ito ang mabuhay ng hindi nagrereklamo. Ngumiti habang pasan ang kawalan ng katiyakan. Balansihin ang mga pangarap sa isang kamay at ang mga obligasyon sa kabila. Isang gabi, sa isang sandali ng katahimikan, may nagbago. Hindi sa labas, kundi sa loob. Napagtanto ng libra na ang pagod ay hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap, kundi dahil sa patuloy na pag-uuna sa pangangailangan ng iba kaysa sa sarili. Sa unang pagkakataon, nagtanong siya ng iba, hindi na, paano ko pananatilihing balanse ang lahat para sa lahat, kundi, ano kaya ang mangyayari kung pahintulutan kong tumanggap? Ang tanong na iyon ang nagbago ng lahat. Sa sandaling huminto ang libra sa pag-ugnay ng sariling halaga sa sakripisyo, lumambot ang enerhiya sa paligid ng pera. Ang mga oportunidad na dati mabigat ay nagsimulang maging natural. Dumating ang tulong ng hindi hinihingi. Ang mga desisyong dati pakiramdam ay delikado ay naging kaayon. Hindi minadali. Hindi pinilit. Tama lang. Hindi ito bigla ang yaman. Ito ay mas malalim katatagan. Isang uri ng kasaganaan na hindi sumisira sa kapayapaan, kundi nagpoprotekta rito. Napansin ng libra na ang pera ay tumigil na sa pagiging problemang kailangang lutasin at nagsimulang maging kasangkapan upang suportahan ang balanse. Ang tunay na nagising ay hindi swerte, kundi pahintulot. Pahintulot na kumita ng walang guilt. Pahintulot na magpahinga ng walang takot. Pahintulot na magnanais ng higit pa ng walang paghingi ng tawad. Ang pagmulat na ito ay hindi ginawang maingay o pabaya ang libra. Ginawa siya nitong matatag. Kumpiyansa. Mapili. Sa wakas, nagkaayos ang timbangan sa loob, hindi sa pagitan ng iba at ng sarili, kundi sa pagitan ng pagsisikap at gantimpala. Ito ang pagmulat na nagaganap para sa iyo ngayon. Hindi dramatiko. Hindi magulo. Kundi matatag, hindi maitatanggi at pamatagalan. Isang paalala na ang kasaganaan ay hindi kailanman inilaan para subukin ka magpakailanman. Ito ay nakatakdang dumating kapag handa ka ng hawakan ito nang hindi nawawala ang sarili mo. Mga palatandaan na malapit na ang kasaganaan para sa libra. Kapag papalapit na ang kasaganaan sa isang libra, bihira itong magpakilala ng maingay. Dumarating ito gaya ng balance, tahimik, natural, at may banayad na pagpapatunay. Maaaring hindi mo agad maramdaman na ikaw ay mayaman, pero mararamdaman mong gumagaan ka. Ang palagiang tensyon tungkol sa pera ay nagsisimulang mawala, kahit hindi pa ganap na nagbabago ang sitwasyon. Isa sa mga unang palatandaan ay kalinawan. Ang mga desisyong dati nakakalito ay nagiging simple na. Alam mo na kung ano ang tatanggapin at kung ano ang tatanggihan, nang hindi na labis na nag-isip. Ang kalinawang ito ay senyales na ang iyong enerhiya ay hindi nakalat. Ang timbangan sa loob mo ay nagsisimula ng tumatag. Isa pang palatandaan ay ang hindi inaasahang suporta. Hindi ito laging pera. Minsan ito ay payo sa tamang sandali, isang pagkakataong muling nagbukas, o isang taong dumating eksakto nang nagsisimula ng bumigat ang sitwasyon. Para sa libra, dumarating ang tulong kapag ibinabalik na ang balance, hindi kapag sinusubok pa ang paghihirap. Mapapansin mo rin ang pagbabago sa kung paano mo pinahahalagahan ang iyong oras at pagsisikap. Nagsisimula kang humingi ng nararapat sa iyo, ng kalmado at walang guilt. At nakakagulat, mas maayos ang tugon ng mundo kaysa dati. Ito ay dahil ang kasaganaan ay dumadaloy patungo sa paggalang sa sarili. Sa emosyonal na antas, may kapayapaang pumapalit sa pagmamadali. Humihinto ka sa pagrarush ng mga desisyon sa pananalapi. Nagtitiwala ka sa tamang timing. Hindi mo na nararamdamang nahuhuli ka. Ang katahimikang ito ay hindi pagsuko, ito ay pag-ayon. Tumutugon ng mabuti ang enerhiya ng pera sa ganitong kalagayan. Maaaring magsimulang lumitaw ang maliliit na tagumpay sa pananalapi. Hindi dramatiko, ngunit tuloy-tuloy. Mas kaunting pagtagas. Mas maraming katatagan. Mas mahusay na paghuhusga. Ang mga palatandaang ito ang nagpapatunay na ang kasaganaan ay papalapit sa paraang sumusuporta sa iyong kapayapaan. Para sa libra, ang kasaganaan ay hindi dumarating bilang kabuluhan o labis-labis. Dumarating ito bilang pagbabalik ng balanse. At kung napapansin mo ang mga palatandaang ito, ibig sabihin ay hindi ka na sinusubok ng universo sa iyong pagtitiis, inaayos na nito ang pundasyon mo. Ano ang dapat gawin ng libra, pagprotekta at pagpapalago ng kasaganaan?
Habang nagsisimula ng lumapit sa iyo ang kasaganaan, iisa lamang ang hinihingi ng universo bilang kapalit, kamalayan. Hindi dagdag na pagsisikap, hindi paghihirap, hindi sakripisyo, kundi mulat na balanse. Para sa Libra, ang pagpapanatili ng kasaganaan ay mas tungkol sa mga hangganan kaysa sa aksyon. Ang una mong kailangang gawin ay bitawan ang nakasanayang guilt. Matagal kang nakondisyon na maniwala na ang pagtanggap ng higit ay nangangahulugang pag-agaw sa iba. Hindi na ito nagsisilbi sa iyo. Ang kasaganaan ay hindi limitadong yaman, ito ay lumalawak kapag hinayaang dumaloy. Kapag tinanggap mo ang biyaya ng walang paghingi ng tawad, nagbubukas ka rin ng espasyo para sa iba na gawin ang ganoon. Ikalawa, igalang mo ang iyong oras at enerhiya. Itigil ang pagbibigay ng pinakamahusay mong sarili sa mga sitwasyong bumabalik sa iyo bilang kawalan ng katiyakan. Ang balanse ay hindi nangangahulugang pantay-pantay ang effort sa lahat, ibig sabihin nito ay pantay ang halaga. Kung may bagay na patuloy na umuubos sa iyo, pinansyal man o emosyonal, tahimik nitong ginugulo ang daloy ng iyong kasaganaan. Ginagabayan ka rin ngayon na pagkatiwalaan ang sariling paghatol pagdating sa pera. Hindi mo na kailangan ng labis na kumpirmasyon o pag-apruba mula sa iba. Kapag ang isang desisyon ay kalmado ang pakiramdam at hindi minamadali, iyon ay tanda ng pag-ayon. Tahimik magsalita ang intuwisyon ng Libra, ngunit ito ay eksakto. Isa pang mahalagang hakbang ay ang konsistensya. Ang kasaganaan mo ay hindi darating bilang isang dramatikong sandali, kundi bilang isang matatag na ritmo. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpili ang magpoprotekta sa kung ano ang paparating. Iwasan ang mga sukdulan, huwag hayaang mangibabaw ang takot o impulsiveness. Umiiral ang balanse sa katamtaman. At sa huli, pahintulutan mo ang sarili mong magnanais ng higit pa. Ang pagnanais ay hindi sumisira sa pagkakasundo, ang pagpigil dito ang gumagawa noon. Kapag huminto ka sa pagbabaliwala sa sarili mong pangangailangan, humihinto rin ang universo sa pagbibigay ng kakaunti. Hindi ka hinihilingang baguhin kung sino ka. Hinihiling lang na itigil mo ang pagpapaliit sa sarili para mapanatili ang kapayapaan. Kasama ka sa tunay na balanse. Habang sinusunod mo ang gabay na ito, ang kasaganaan ay hindi magiging mabigat o nakakagulo. Mararamdaman mo itong sumusuporta, parang isang bagay na dati nang nakalaan para sa iyo, at ngayon ay sa wakas bumabalik sa tamang lugar nito sa iyong buhay. Ang mensaheng ito ay dumarating sa iyo hindi bilang babala, kundi bilang pagpapatibay ng loob. Nakikita ng universo kung gaano mo kaingat na pasan ang iyong buhay, kung gaano kadalas mong piliin ang pagiging patas, kahit kapalit nito ang sarili mong kaginhawaan. Hindi ka kailanman binalewala. Ikaw ay inihahanda. Ang balanse ay nagsisimula ng maibalik sa mga paraang nararamdaman mo kahit hindi mo pa ito ganap na nakikita. Ang mga pagkaantala, ang mga paghinto, ang mga panahong tila walang umuusad, hindi iyon mga kabiguan. Mga pagsasaayos ang mga yon. Bawat isa ay naglapit sa iyo sa isang uri ng kasaganaan na hindi sisira sa iyong kapayapaan. Papasok ka na ngayon sa isang yugto kung saan ang pagsisikap at gantimpala ay natural nang nagtatagpo. Kung saan ang pera ay hindi na pakiramdam na pagsubok sa tibay ng loob, kundi isang tahimik na patunay na ikaw ay sinusuportahan. Hindi mo kailangang habulin ang para sa'yo. Ang nakaayon sa'yo ay darating ng walang sigalot. Magtiwala ka sa pagbabagong ito. Magtiwala ka na ang katatagan ay hindi isang bagay na kailangang paghirapan hanggang sa mapagod ka. Ito ay isang bagay na pinapahintulutan mo sa pamamagitan ng paggalang sa sarili mong halaga. Tumutugon ang universo sa balanse at ikaw ay nakatayo na ngayon dito. Kung malalim mong naramdaman ang mensaheng ito, iyon ay dahil hindi ito nagkataon lamang. Ito ay nakalaan para marinig mo sa sandaling handa ka ng maniwala. At ngayon, handa ka na. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ka muna ng sandali para damhin ito. Hindi mo kailangang kumilos agad. Ang balanse ay lumalago kapag ang mga desisyon ay kalmado, hindi minamadali. Hayaan mong manahan ang enerhiyang ito at obserbahan kung paano nagsisimulang tumugon ang buhay sa ibang paraan. Kung ikaw ay isang Libra, alamin mo na ang paglalakbay mo patungo sa kasaganaan ay hindi na tungkol sa pagpapatunay ng sarili. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng kung ano ang nakaayon sa iyong pagsisikap at integridad. Karapat-dapat ka sa katatagan, kapayapaan, at pag-unlad sabay-sabay. Kung ang pagbabasang ito ay sumasalamin sa iyong karanasan, ipaalam mo sa amin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mensaheng ito. Ang iyong interaksyon ay tumutulong para maabot ng enerhiyang ito ang iba pang maaaring nangangailangan nito tulad mo.
At kung nais mong magpatuloy sa pagtanggap ng mga gabay na mensaheng nakaayon sa iyong zodiac sign, manatili kang konektado. Salamat sa pagiging narito, sa pakikinig ng bukas ang puso, at sa pagtitiwala sa proseso. Ang balanse ay hindi na isang bagay na hinahanap mo. Ito ay isang bagay na ikaw mismo ang nagiging.